Isang sunog ang sumiklab sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City kaninang tanghali. Sa ilang video kita, ang malaking usok mula sa isang bahagi ng terminal. Ilang sasakyan din ang namataang nagliliyab. Sa paunang ulat, sumiklab ang apoy malapit sa open parking area ng terminal. Ayon sa Manila International Airport Authority, natanggap nila ang ulat tungkol sa sunog ng 1:28 p.m. Naideklara ang fire out 1:57 p.m. Kaugnay ng sunog po na yan, makakausap natin ngayong hapon si Senior Fire Officer Resbon Hermino, ang Chief ng Public Information Unit ng BFP Pasay. Magandang hapon po sa inyo, Senior Officer Hermino. Ma'am, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Pakibigyan po kami ng iba pang detalye tungkol sa nangyaring sunog dyan po sa NAIA Terminal 3. Ngayon pong hapon, ang ating pong fire station ay nakatanggap ng isang tawag sa ganap na 1:35 na nagre-report po ng sunog sa ating NAIA Terminal 3 parking area. So agad pong nagpa-dispatch ang aming fire station ng 2 fire truck para po i-verify yung ating insidente. At upon verification po, verified crossfire po ito. So yung sunog po ay maaring nagsimula sa damuhan at gumapang po papunta sa ating parking area. At Okay. sa ganap po na 2:03 ng hapon, ideklarang fire out po ang ating fire incident. Okay. Sir, yung sinasabi niyo po, linawin ko lang kasi may ibang reports sinasabi parang may narinig na sumabog yung kotse. So nagsimula muna ito doon mismo sa may binensyon niyo, damuhan, tsaka po kumalat at naapektuhan yung mga kotse. Ganun po ba? Yes po, as of our initial investigation, yun po yung maaaring pinagmulan kung bakit nadamay po itong ating mga sasakyan na nakapark sa Terminal 3. Mhm. At dahil na rin po sa mainit na panahon at yung malakas na ihip ng hangin, so mabilis po itong kumalat sa ating mga sasakyan. Mm. Doon po sa may damuhan na part, na-determine nyo ba kung anong meron doon? May gamit ba doon? Kung may sigarilyo or may kung anong pwedeng uminit or sumabog bukod na nagsimula nung apoy doon sa damuhan? As of now, ma'am, dinidetermine pa po ng aming arson investigation team kung ano po ang pinagmulan ng insidente ng sunog. So, once na na-release na po ang report nito, ito po ay aming isa sa publiko. Pero kung titingnan po natin yung anggulo, maaari po itong nanggaling sa damuhan na malapit doon at maaari po itong kumalat. At yung pagsabog na sinasabi, maaari na rin po itong epekto ng pagkalat ng apoy doon sa mga sasakyan na nasa paligid po ng ating parking area. Sir, may data na po ilan ang mga naapektuhan na kotse? Meron po bang na-injure na tao? O iba pang effect nito? As of now, ma'am, wala po tayong reported injury or casualty sa ating fire incident. As to the damage po, pagdating po sa mga sasakyan na nadamay, meron po tayong 19 na sasakyan. At sa estimated cost of damage naman ay more or less 20 million po ang ating damages. Sorry, pakiulit lang po yung sa sasakyan, 20 million damages pesos, and then ilan pong sasakyan? Yes, ma'am. 20 million more or less total cost of damages, and involved vehicles is about 19 vehicles more or less po. Okay. Puro kotse po ito dyan sa parking lot, ano sir? Yes po, ma'am. Mga kotse po ito sa parking lot ng NAIA Terminal 3. Ano po ang abiso nyo ngayon? Yung area na yan ay sinarado po ba muna? Ano pong abiso nyo sa mga papunta dyan sa lugar sa NAIA Terminal 3? As of now, ang aming advice po, no, para hindi tayo makaabala sa ongoing fire investigation ng aming arson investigation team, no, iwasan po muna yung parking ng Terminal 3 para po magbigay daan sa umuusad naming investigasyon. Yung isa pa po, paano po kaya yung, sa ngayon po ba may advice na rin po kayo dun sa mga posibleng may-ari ng mga sasakyan na yan? Sa mga may-ari naman po doon sa ating mga sasakyan, maaari po kayong mag-claim ng fire incident certificate para po kayo ay makapag-claim ng inyong insurance sa aming fire station dito po sa Pasay City. Yung iba kasi sir, baka mamaya parang ilang araw lang nakapark dyan, baka may flight yung mga yan, na-inform na rin po ba sila? I-inform po namin ng management ng NAIA Terminal 3 na once may
may nag-claim po na isa sila sa affected vehicle, isa sila sa owner ng affected vehicle. Maaari po silang magpunta sa aming fire station dito sa Pasay para Mhm. mag-claim po ng fire incident certificate to claim their vehicle insurance po. Huli na lang po, sir, paalala na lang sa publiko para din sa pag-iingat ngayon, lalo na ngayong napakainit po ng panahon para maiwasan ang mga ganyang sunog. Ang Bureau of Fire Protection po ma'am, lalong-lalo na dito po sa Pasay City ay muling nagpapaalala sa ating publiko na ngayong panahon ng tag-init, iwasan po natin yung mga bagay na maaaring makadisgrasya sa atin at maaaring pagsimulan ng sunog. At kung meron po tayong mga tuyong damo or tuyong mga dahon sa ating paligid, panatilihin po natin itong malinis at 'wag po tayong manigarilyo kung saan-saan or magsiga or magtapon ng kahit anong flammable object Mhm. dito. At sa atin naman pong mga sasakyan, iwasan po natin itong hangga't maaari 'no, na i-park or iparada sa malalapit na grassy area or yung mga matalahib na area baka sakaling magkaroon ng grass fire maaari itong madamay. At para naman po sa ating vehicle fire safety, huwag po tayong mag-imbak ng mga flammable object tulad ng lighter, alcohol sa ating mga sasakyan kasi kapag ito po ay nainitan, maaari po itong pagsimulan ng sunog sa ating mga sasakyan. Maraming pong salamat kay Senior Fire Officer Resmond Hermino, ang Chief ng Public Information Unit ng BFP Pasay.